ay nagsisimula sa pagbabago ng mindset. Nagbabago ang buhay pag nagbabago ang mindset. And even it says here in Philippians chapter 4 verse 8, think about whatever is true, whatever is noble, whatever is right. Kung ano daw kasi yung nasa isip natin, iyon ang nagiging resulta ng ating buhay. Napakalaki ng impact ng laman nito at kung ano yung pinapasok natin dito. Kasi kung pangit yung pinapasok natin dito at yun yung pinapadala natin dito, yun ang lalabas sa ating buhay. Amen? Napakalinaw, very straightforward na turo. And sabi sa Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Ang tamang mindset daw ay puno ng pananampalataya. Kung ikaw ay puno ng pananampalataya, walang imposible. Amen? Amen. Walang imposible. So ano daw ba yung mga tatlong bagay na gustong ituro sa atin ng word ngayon ng Panginoon? Ang winning mindset daw, unang-una, kahit nadapa, babangon. Amen? Amen. Ilang beses na po ba tayong nabigo dito sa buhay? Maraming beses na, di ba? Di lang naman love, life ang basihan ng pagkabigo sa buhay, di ba? Mga kabataan natin na nag-break lang. End of life na. Parang katapusan na ng earth, no? O kaya naman yung mga, syempre may mga magulang din tayo dito na may negosyo, di ba? Minsan nag-click, minsan hindi nagiging successful, nagpa-flop, di ba? That could be considered as failure in life. O kaya naman nag-apply ka sa trabaho, hindi ka nakuha. You got that rejection for the job that you're applying for, right? Pakiramdam natin, tuwing tayo ay nare-reject, tuwing tayo ay nabibigo, nadadapa, parang katapusan na ng mundo. Pero ang Kristiyano daw, kahit nadapa, kahit bumagsak pa yan, flat on the ground, babangon. At bukas, luluhod ang mga tala. Charet! Di ba? Grabe. Kasi, hindi naman yung sarili mong kakayanan, yung pagkakatiwalaan mo para makabangon kang muli. Ano ba yung kakayanan na pagkakatiwalaan mo? Not from your own power, but from the Lord. Amen. Amen? Kasi masyadong deceitful ang ating mga sarili kung tayo masyadong malaki ang tiwala natin sa sarili. Sigurado ang sakit pag bumagsak. Pero pag si Lord ang pinagtiwalaan natin, hindi masakit. Amen? Kahit madapa, babangon. Ang unang mindset daw. Ang pagkadapa ay hindi katapusan, kundi ito ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pundasyon para sa tagumpay. Yung mga nagtatagumpay daw sa buhay, pinagsama-sama daw yan ng mga kabiguan na dumaan sa kanilang buhay. Kilala niyo po ba yung nakadiscover ng ating light bulb? Ay, naku, yung mga estudyante. O, sige, yung makasagot, bigyan natin ng 100 pesos na GCash, Char. Ay, buti pa si Ate Meg. Alam, ano ba na students? Elementary pa lang tayo, tinuturo na yan. So, yes, si Thomas Edison ang nakadiscover ng unang light bulb. Pero, hindi naman right on the spot. Ay, amazing na-invent niya na ang light bulb. How many times did he fail before he discovered the light bulb? Oh, ito science. Ilang beses daw? 10,000 trials before he succeeded. Imagine, ilang beses siyang nabigo? 10,000? Bago tayo nagkaroon ng bumbilya na ginagamit ngayon. Sana naman hindi na tayo abutin ng 10,000 na nabigo, di ba? Bago tayo matuto sa ating pagkakamali. But it can probably take 1,000, 10,000. Pero sana, tuwing nagkakamali tayo, meron tayong baon na kaalaman at meron tayong natutunan. Mahirap naman yung halimbawa na lang sa relasyon, alam mo nang niloloko ka, oo ka pa rin, para ka nang ginagaslight, oo pa din, di ba? Pag obvious naman na
Niloloko ka, di ba? Ano na, kung ano pa lang, jowa stage pa lang. Pero pag mag-asawa, syempre, ibang usapan na yan. Kailangan ipag-pray natin yan. Isa-saturate natin by prayer. Amen. So sabi nga si Thomas Edison, 10,000 times. Now, Thomas Edison is often quoted as saying, he failed 10,000 times before he successfully invented the first light bulb. Sabi nila, exaggerated daw yung 10,000, pero it actually symbolizes daw yung hardship, the trials, his perseverance, naging persistent siya, hindi siya sumuko hanggang magkaroon ng bumbilya na nakakabit sa ating bubungan ngayon. Amen? And ganun din tayo dapat sa buhay natin. Mabibigo tayo, pero walang susuko. Amen? Madadapa, pero babangon. Yan ang mga samahan ng mga Kristiyano. Amen. And katulad rin na, kilala niyo po ba si Harry Potter? Yes. Ay, in fairness, kilala ni Ate Melly. Kilala si Harry Potter. So yung sinasabi nga nila sa generation na to, yung mga Potterheads, di ba? Si J.K. Rowling po ang writer ng Harry Potter. And 12 times pong na-reject yung libro niya ng mga publications right before ito sumila. Amen. So, ang dami niyang hinarap na kabiguan bago siya nagtagumpay. Madadapa pero babangon, sabi nga. Meron din yung Wright brothers, yung airplane. Yung ano niyo po yung aeroplano? Ang nakadiscover po niyan, or una po talagang nagpalipad ng kauna-unahang aeroplano na may nakasakay ay ang Wright brothers. Pero sinabi po, no, yung kasi hindi pa masyadong sikat yung mga publication na fabricated lang daw yung mga litrato na ipinost nila na may nakasakay na tao dun sa ginawa nilang aircraft. Hanggang eventually, na-recognize po ang kanilang naging effort sa kauna-unahang aircraft na nakalipad na may nakasakay na tao. They got rejected, nadapa, but bumangon ulit. Do you want to have the story of a person na nadapa pero bumangon ulit? Amen. So, wag tayong susuko. That's the winning mindset. So, una, madadapa pero babangon. Ano pa daw yung isang pang winning mindset ng mga Kristiyano? Number 2, kahit nawalan, magsisimula muli. Marami sa atin marahil nawalan ng pera, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng gana sa buhay. Lahat na, parang nawalan na ng motivation. Right? Yung iba sa kanila, ayaw na nilang magpatuloy. Pero, ang totoo daw po ng Kristiyano, kahit mawalan pa yan, sige baby, kaya mo yan. Kahit daw mawalan, hindi siya magsusuko. Magsisimula siyang muli. Amen? Kasi minsan kapag nawalan ka na ng gana, parang ayaw mo na ulit magsimula. Parang ayaw mo na yan. Hindi naman naging successful eh. Iba na lang. Hayaan mo na yung iba. Kunyari, nag-apply ka ng, gusto mo ng promotion, gusto mo maging supervisor, or gusto mo maging manager, nag-try ka mag-apply, pero hindi ka nakuha. Hindi ka nakuha dun sa role. Nagdamdam ka na agad, ay kasi hindi ka pa ready. Usually po sa sa process po sa amin, sa company, kapag hindi ka pa talaga ready, mag-feedback po talaga yung hiring manager kung ano yung nakita nilang opportunity doon nung nag-apply ka na, nung nag-apply ka, nakita namin na hindi ka pa ready kasi when it comes to leadership, ganito, ganyan. So, i-explain kung bakit hindi ka nakuha. Kaya lang, minsan po, masyado pong maramdamin tayo mga Pilipino, based din po yun sa mga studies na tayo ay resilient. Yes, tayo ay resilient. Pero pag daw tayo ay nasasabihan, madaling daw tayong magdamdam. No? So, ang sabi po, kapag daw po yung isang tao ay nagdamdam, parang ayaw na nilang magpatuloy muli. Pero iba ang sinasabi ng Biblia. Sabi, kapag tayo ay nawalan, tayo ay
kaya pa rin magsimulang muli. Amen? Amen. So kahit na tayo ay nawalan na ng gana, paano tayo magkakagana ulit? Get that spark from the Lord again. Lord, nawawalan na ako ng passion sa ginagawa ko. Lord, nawawalan na ako ng passion sa ministry ko. Lord, nawawalan na ako ng passion para sa family ko. Nawawalan na ako ng sigla sa pagtatrabaho ko sa workplace ko. Nawawalan na ako ng passion for my family. Paano natin maibabalik yun? Kailangan natin ilapit lahat yun sa Panginoon. Amen. And sabi dito, no, sa Philippians 4:19, "My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." And ano pa? Psalm 23:1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." So kayang-kaya nating makapagsimula muli. Basta lalapit tayo sa Panginoon. Sabi nga, ang winning mindset, una, kahit madapa, babangon muli. Yung pangalawa, kahit nawalan, magsisimula muli. Amen? Kasi o kaya minsan naman baguhin natin yung scenario, sabi natin nawala na ng gana. Paano naman kung sa sa mga mahal natin sa buhay, minsan nawawalan tayo ng mahal natin sa buhay na parang minsan there's that empty space in our heart na parang may kulang sa buhay natin sa araw-araw. Pero ang pangako ng Panginoon, alam mo anak, kahit na nawala yung mahal mo sa buhay, kaya mo pa rin naman magpatuloy kasi kasama mo ko eh. Amen? So, yung hope natin dapat nakapin at nakatingin tayo sa Panginoon, hindi doon sa emptiness na meron sa ating puso. Kasi ang kaya na magpuno nun ay ang Panginoon. Amen? Sino ba yung best character na pwede nating ma-relate doon sa nawalan pero nakapagsimula muli? Lagi kong naiisip si Job. Lagi ko talagang naiisip si Job kasi lahat Job is parang known to be a good man, di ba? Is a good and faithful man to the Lord, na talagang matindi ang kanyang pagsamba sa Panginoon. Pero dumating yung isang araw na nag-usap si Satan, tsaka ang Panginoon, na sinabi na, tignan mo to, Panginoon, kapag kinuha ko lahat ng pag-aari niya, lahat ng kayamanan niya, lahat ng kanyang mga ari-arian at mga anak, tignan ko lang kung sasamba pa siya sa'yo. At nangyari nga, sa isang iglap lang, nawala lahat sa kanya. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga mahal, nawala din ang kanyang kalusugan. Pero nagpatuloy siya sa pagsamba sa Panginoon. Sabi nga ni Job dito, "Naked I came from my mother's womb." Hubad ako na nagmula sa aking mga magulang. Hubad din ako na aalis. The Lord gave, ang Panginoon ay nagbigay, at siya din ang kukuha. May the name of the Lord be praised. So nakita natin dito yung pagtitiwala ni Job sa Panginoon. Imagine, kinuha lahat sa kanya. Kinuha ang kanyang pamilya. Kinuha ang kanyang ari-arian, kahit ang kanyang kalusugan. Pero sino ang kanyang sinamba? Ang Panginoon. "Ama, hubad ako na ipinanganak ng aking ina, hubad din akong aalis. Lahat ng ibinigay mo sa akin, kaya mong kunin. Ikaw pa rin ang aking sasambahin." Amen? Amen. Amen? So sa buhay natin, darating at darating yung pagkakataon na mawawalan tayo. But we can never go empty if the Lord is with us. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So, it's not really, parang laging sinasabi na mawawalan, it's not a really total loss kasi nga nasa Lord tayo. Pero minsan nakakalimutan natin na, may Lord nga pala sa buhay ko. So, kaya importante na pinapangalaga